Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Aling Rosa. Tulad ng nakasanayan, tahimik siyang bumangon mula sa lumang papag na kawayan habang mahimbing pang natutulog ang kaniyang dalawang anak na sina Mila at Junjun. Sa maliit nilang barong-barong sa gilid ng baryo ng San Isidro, halos hindi sapat ang kinikita niya bilang labandera upang maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngunit kahit hirap sa buhay, kilala si Aling Rosa sa baryo bilang mabait, masipag at mapagkakatiwalaan. Hindi siya marunong mandaya. Kahit minsan ay hindi siya kumuha ng gamit na hindi sa kanya. Kaya naman maraming mayayamang pamilya sa bayan ang nagtitiwala sa kanya upang maglaba ng kanilang mga damit. Habang nagtitimpla ng kape, napansin niya ang manipis na bigas sa kanilang lalagyan. Hanggang mamayang gabi na lang siguro ito, mahina niyang sambit. Ngunit agad niya ring pinilit ngumiti. Ayaw niyang makita ng mga anak ang kaniyang pag-aalala. Makalipas ang ilang minuto, isinilid niya sa malaking batya ang mga maruruming damit ng kaniyang mga customer. Pagkatapos ay binuhat niya iyon papunta sa ilog na malapit sa paanan ng bundok. Makulimlim ang langit ng araw na iyon. Mahina ang ihip ng hangin at tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Habang naglalakad si Aling Rosa sa maputik na daan, napansin niyang halos walang tao sa tabing ilog. Karaniwan kasi ay maraming labandera roon tuwing umaga. Baka natakot sa paparating na ulan, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa ilog, ay agad siyang nagsimulang magbabad ng damit. Sanay na ang kanyang mga kamay sa pagkukusot at pagpalo ng tela sa malaking bato. Lumipas ang halos 2 oras. Habang pinipiga niya ang isang puting kumot, may napansin siyang kakaibang liwanag mula sa mababaw na bahagi ng ilog. Noong una ay inakala niyang refleksyon lamang iyon ng araw. Ngunit kahit natatakpan ng ulap ang langit, ay patuloy pa rin ang pagkinang nito. Napakunot noo siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumulan ng liwanag. Sumisilip iyon sa ilalim ng malinaw na tubig, nakasingit sa pagitan ng 2 bato. Lumuhod siya at iniabot ang kamay. Nang makuha niya ang bagay, ay bahagya siyang natigilan. Isa iyong lumang gintong singsing. Hindi ordinaryo ang disenyo nito. May nakaukit na maliliit na simbolong tila sinaunang sulat. Sa gitna naman ay may maliit na batong kulay bughaw na kumikislap kahit walang tama ng liwanag. Napakaganda naman nito, mahina niyang sabi. Bahagya niya iyong pinunasan gamit ang kaniyang saya. Ngunit nang maisuot niya sa daliri ang singsing, biglang umihip ng malakas ang hangin. Lumakas ang agos ng ilog. Kasabay noon ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila dumaloy mula sa kaniyang kamay papunta sa buong katawan. Bigla ring kumulog sa kalangitan. Napaatras si Aling Rosa. Ngunit higit siyang nagtaka nang mapansin niyang tila huminto sandali ang agos ng tubig sa kaniyang paligid. Para bang may hindi maipaliwanag na puwersang gumagalaw sa ilog. Mabilis niyang tinanggal ang singsing at napawi rin agad ang kakaibang pangyayari. Napahawak siya sa dibdib. Ano bang klaseng singsing ito? Kinabahan siya. Pakiramdam niya ay may misteryong nakatago sa bagay na kaniyang napulot. Ngunit dahil walang ibang tao roon, isinilid muna niya ang singsing sa bulsa ng kaniyang lumang apron. Maya-maya pa ay bumalik siya sa paglalaba kahit hindi mapakali ang kaniyang isip. Habang abala siya sa pagkukusot ng damit, hindi niya napansin ang isang matandang babaeng nakatayo sa ilalim ng punong balete sa di kalayuan. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Matalim ang mga mata ng matanda at tila may malalim na lihim na nalalaman.
Nang magtama ang kanilang paningin, ay bahagyang ngumiti ang matanda. Ngunit sa isang kisap mata lamang ay bigla itong nawala. Napalibot ng kaba si Aling Rosa. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ang paligid, ngunit wala ng tao. Baka namamalikmata lang ako, pilit niyang sabi sa sarili. Pagsapit ng tanghali ay natapos din siya sa paglalaba. Mabigat man ang pakiramdam ay nagpasya siyang umuwi na. Habang naglalakad pa uwi, muli niyang inilabas ang singsing upang pagmasdan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila umiinit iyon sa kaniyang palad. At sa bawat segundo, pakiramdam niya ay may bumubulong sa kaniyang isipan. Mahina, malabo, ngunit paulit-ulit. Ingatan mo ang singsing. Napahinto siya sa paglalakad. Mabilis niyang nilingon ang paligid. Walang tao. Tanging mahahabang damo lamang ang gumagalaw sa malamig na hangin. Kinilabutan siya. Pagdating sa bahay ay agad siyang sinalubong ng kaniyang mga anak. "Inay, may pagkain po ba tayo?" Tanong ni Junjun habang hawak ang tiyan. Napatingin si Aling Rosa sa maliit na supot ng bigas. "May kaunti pa," pilit niyang sagot. Tahimik siyang napaupo matapos magsaing. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak na masayang naghihintay ng hapunan, lalo niyang naramdaman ang bigat ng buhay. Kung maibebenta niya ang singsing, marahil ay makabibili siya ng pagkain at gamot. Maaari pa niyang mapaaral ng maayos ang mga anak. Ngunit may bahagi ng puso niyang natatakot. Pakiramdam niya ay hindi simpleng alahas ang napulot niya. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, inilabas muli niya ang mahiwagang singsing. Tahimik niya itong pinagmasdan sa ilalim ng ilaw ng gasera. Biglang lumiwanag ang asul na bato, at kasabay noon ay may tinig na umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang bahay. Ang magsusuot ng singsing ay magmamay-ari ng kapangyarihan, ngunit bawat hiling ay may kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Mabilis siyang napatayo, ngunit wala siyang ibang nakita kundi ang mahinang apoy ng gasera at ang mahimbing na tulog ng kaniyang mga anak. Humigpit ang hawak niya sa singsing. At sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, naramdaman niyang may malaking pagbabagong paparating. Isang pagbabagong maaaring magdala ng kayamanan o kapahamakan. Hindi nakatulog ng maayos si Aling Rosa ng gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa kaniyang isip ang mahiwagang tinig na kaniyang narinig. Bawat hiling ay may kapalit. Ilang beses niyang sinubukang kumbinsihin ang sariling baka pagod lamang siya o kaya'y guni-guni dulot ng matinding pag-aalala sa buhay. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang singsing, muli niyang naaalala ang kakaibang liwanag nito at ang malamig na pakiramdam na dumadaloy sa kaniyang katawan. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Tahimik siyang lumabas ng bahay upang hindi magising ang mga anak. Naupo siya sa lumang bangkong kahoy habang hawak ang singsing. Tinitigan niya ang maliit na bughaw na bato sa gitna nito. Kung talagang may kapangyarihan ka, mahina niyang bulong. Kahit kaunting tulong lang sana. Kasabay ng kaniyang mga salita ay biglang uminit ang singsing sa kaniyang palad. Napabitaw siya sa gulat. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay may narinig siyang mahinang kaluskos sa kanilang kusina. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang makita ang isang maliit na bayong na puno ng bigas sa ibabaw ng mesa. Katabi nito ang ilang tuyong isda at mga gulay. Napaatras siya. Paano nangyari ito? Walang tao sa loob ng bahay. Mahimbing pa ring natutulog ang kaniyang mga anak. Unti-unti siyang nilamon ng kaba. Muli niyang tiningnan ang singsing.
Hindi na iyon kumikislap ngunit nananatiling mainit sa kaniyang kamay. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ng mahiwagang tinig. Ang magsusuot ng singsing ay magmamay-ari ng kapangyarihan. Napaupo siya habang nanginginig. Ibig sabihin, totoo ang lahat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit dahil sa gutom at hirap na matagal nilang tiniis, nanaig muna ang pasasalamat sa kanyang puso. Nang magising sina Mila at Junjun ay agad silang natuwa sa pagkain. Inay, ang dami nating bigas! Masayang sigaw ni Junjun. Napilitang ngumiti si Aling Rosa. May nagbigay lang, maikli niyang sagot. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Habang kumakain ang mga bata, napansin niyang tila mas magaan ang kaniyang pakiramdam kaysa mga nakaraang araw. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita niyang busog at masaya ang kaniyang mga anak. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga ito, may kakaiba siyang napansin. Bahagyang nanlalabo ang kaniyang paningin, napahawak siya sa ulo. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang kaniyang katawan kahit wala naman siyang ginawang mabigat na trabaho. Inay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mila. Oo, napagod lang siguro ako. Ngunit sa totoo lang, hindi pangkaraniwang pagod ang kaniyang nararamdaman, para bang may unti-unting kumukuha ng kaniyang lakas. Pagkatapos kumain ay nagtungo siya muli sa ilog upang maglaba. Habang kinukusot niya ang mga damit, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Kung kaya ng singsing na magbigay ng pagkain, ano pa kaya ang maaari nitong gawin? Maaari kayang mawala na ang lahat ng kanilang problema? Maaari kayang yumaman sila? Ngunit kasabay ng mga tanong na iyon ay ang kaba sa kaniyang dibdib. Dahil malinaw niyang naaalala ang huling sinabi ng mahiwagang tinig. Bawat hiling ay may kapalit. Habang abala siya sa paglalaba, may narinig siyang mga bulungan mula sa kabilang bahagi ng ilog. Napansin mo ba si Rosa? Parang gumanda ang kutis. At mukhang masaya ngayon. Baka may bagong manliligaw. Nagkatinginan at nagtawanan ng ilang labandera. Tahimik lamang si Aling Rosa. Ayaw niyang makipag-usap. Pakiramdam niya ay may lihim siyang hindi maaaring malaman ng kahit sino. Maya-maya pa'y dumating ang matandang babaeng nakita niya kahapon sa ilalim ng balete. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Tahimik ang matanda ngunit matalim ang titig nito sa kaniyang kamay. Parang alam nito ang kaniyang itinatago. Magandang umaga, Rosa, sabi ng matanda. Magandang umaga po. Ngumiti ng bahagya ang matanda. May napulot ka yata sa ilog? Biglang natigilan si Aling Rosa. Nanlamig ang kaniyang katawan. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi lahat ng kayamanan ay biyaya, mahinang sabi ng matanda. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa limot. Humigpit ang hawak ni Aling Rosa sa batya. Sino po ba kayo? Ngunit sa halip na sumagot ay tumingin lamang ang matanda sa umaagos na tubig ng ilog. Ang singsing na hawak mo ay matagal nang nawawala. Marami nang nasira ang buhay dahil dyan. Napalunok si Aling Rosa. Pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Kung maaari po, kukunin ninyo ba ito? Unti-unting umiling ang matanda. Hindi na ako ang dapat humawak niyan. Ikaw ang pinili ng singsing. Pero ayoko ng gulo. Hindi sapat ang pag-ayaw upang takasan ang kapalaran. Pagkatapos sabihin iyon ay tumalikod na ang matanda. Sandali po! Sigaw ni Aling Rosa. Ngunit muli parang bula itong naglaho sa kaniyang paningin.
Naiwan siyang tulala sa tabi ng ilog. At habang mahigpit niyang hawak ang mahiwagang singsing, unti-unti niyang naramdaman na may mas malalim pang lihim na nakatago rito. Isang lihim na maaaring sumira hindi lamang sa kaniyang buhay, kundi pati sa mga taong mahal niya. Lumipas ang mga araw na hindi mapakali si Aling Rosa. Sa bawat paggising niya sa umaga, may bagong biyayang dumarating sa kanilang bahay. Minsan ay may supot ng bigas sa may pintuan, kung minsan naman ay may ilang pirasong gulay at karne na tila basta na lamang lumilitaw sa kanilang mesa. Hindi niya kailanman nakita kung paano nangyayari ang lahat, ngunit alam niyang iisa lamang ang dahilan, ang mahiwagang singsing. Unti-unti ring napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Parang hindi na naghihirap si Rosa. Dati, halos wala silang makain. Baka naman may lihim na tumutulong sa kanya. Kumalat ang mga bulungan saan man siya magpunta. May ilan na natuwa para sa kanya, ngunit meron ding naiinggit. Isa na rito si Aling Sela, isang matapobreng tindera sa baryo na matagal nang mababa ang tingin kay Aling Rosa. Hindi normal ang biglang pag-asenso ng taong walang pera. Minsang sabi nito habang nakatingin kay Rosa sa palengke. Nagkunwari na lamang si Aling Rosa na hindi niya narinig. Ayaw niyang makipagtalo. Sa kabila ng bahagyang paggaan ng kanilang buhay, may mas mabigat naman siyang problemang nararamdaman. Araw-araw ay tila humihina ang kanyang katawan. Madalas siyang hilo. Minsan ay nanginginig ang kanyang mga kamay kahit walang dahilan. At sa gabi, halos hindi siya makatulog dahil sa kakaibang mga panaginip. Panaginip tungkol sa madilim na ilog, mga aninong walang mukha, at isang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanya. May kapalit ang bawat hiling. Isang gabi, nagising siya ng pawis na pawis. Mabilis siyang napaupo habang hinihingal. Napansin niyang maliwanag ang buong silid kahit patay ang gasera. Nanggagaling ang liwanag sa singsing. Unti-unti itong kumikislap habang suot niya sa kaniyang daliri. Biglang may malamig na hangin na umikot sa loob ng bahay. At ano na naman ito? Mahina niyang bulong. Pagkatapos ay may narinig siyang mahinang iyak mula sa labas. Napakunot noo siya. Madaling araw na, ngunit tila may batang umiiyak sa may likod bahay. Kahit natatakot, dahan-dahan siyang lumabas. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit muli niyang narinig ang iyak. Mas malinaw. Mas malapit. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa lumang puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. At doon ay may nakita siyang batang babae. Nakatayo ito habang nakayuko. Mahaba ang buhok at nakasuot ng lumang puting damit. Bata, sino ka? Nanginginig na tanong ni Aling Rosa. Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang bata. Nanlamig ang dugo ni Aling Rosa. Walang mata ang bata. Madilim lamang na hukay ang naroon sa kaniyang mukha. Napaatras siya sa takot. Biglang nagsalita ang bata sa malamig na tinig. Ibalik mo ang singsing. Napahiyaw si Aling Rosa. Sa isang kisap mata ay biglang naglaho ang bata. Napaupo siya sa lupa habang nanginginig ang buong katawan. Mabilis niyang hinawakan ang singsing at pilit itong tinanggal sa kanyang daliri. Ngunit laking gulat niya nang hindi niya ito maalis. Para bang dumikit iyon sa kanyang balat. Hindi. Sinubukan niyang hilahin ng paulit-ulit ngunit lalo lamang sumakit ang kaniyang daliri. Unti-unti siyang nilamon ng takot.
Pagpasok niya sa bahay ay agad niyang niyakap ang mga anak habang umiiyak ng tahimik. Pakiramdam niya ay may panganib nang nakapaligid sa kanila. Kinabukasan ay nagpasya siyang hanapin muli ang matandang babae sa ilog. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya roon ay wala ang mga karaniwang labandera. Makulimlim na naman ang langit at tila mabigat ang hangin. Nilibot niya ang paligid hanggang sa makita niya ang matanda sa ilalim ng punong balete. Parang kanina pa ito naghihintay. "Tulungan ninyo ako," agad na sabi ni Aling Rosa habang lumalapit. Hindi ko na matanggal ang singsing. Tahimik lamang na tumingin ang matanda sa kanya. "Sinabi ko sa iyo, may kapalit ang kapangyarihan nito." "Ano bang gusto ng singsing na ito?" Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Noong unang panahon, ang singsing na iyan ay pagmamay-ari ng isang mayamang babae na sakim sa kapangyarihan. Ginamit niya ang singsing upang makuha ang lahat ng kaniyang gusto. Ano pong nangyari sa kanya? Unti-unti niyang nawala ang mga taong mahal niya, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. Napatingin si Aling Rosa sa kaniyang kamay. "Paano ko ito maaalis? Hindi madaling kumawala sa sumpa." "Sumpa?" Tumango ang matanda. "Habang ginagamit mo ang kapangyarihan ng singsing, mas lalo nitong kinukuha ang iyong lakas at ang iyong kaluluwa." Biglang nanghina si Aling Rosa. Naalala niya ang kaniyang madalas na pagkahilo at panghihina. "Hindi ko naman ginusto ito. Ngunit tinanggap mo ang biyaya nito." Napaluha si Aling Rosa. "Ang gusto ko lang naman ay mapakain ang mga anak ko." Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang bahagyang awa sa mukha ng matanda. "Hindi masama ang hangarin mo, Rosa. Ngunit may mga kapangyarihang hindi dapat ginagamit ng tao. Tulungan ninyo po ako." Tahimik na tumingin ang matanda sa ilog. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. "May paraan upang maputol ang sumpa, ngunit hindi magiging madali ang lahat." "Ano po iyon?" "Kapag dumating ang gabi ng pulang buwan, kailangan mong isauli ang singsing sa lugar kung saan mo ito napulot." "Pulang buwan? 3 gabi mula ngayon." Napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kaniyang saya. "At kapag hindi ko nagawa?" Unti-unting tumingin ang matanda sa kanya. "Unti-unti kang mawawala bilang tao." Mula nang malaman ni Aling Rosa ang tungkol sa sumpa ng mahiwagang singsing, halos mawalan siya ng katahimikan. 3 gabi na lamang bago dumating ang sinasabing pulang buwan. 3 gabi bago tuluyan siyang lamunin ng kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Habang lumilipas ang mga oras, lalo niyang nararamdaman ang epekto ng singsing sa kaniyang katawan. Mas madalas siyang mahilo. Paminsan-minsan ay tila may mga bulong siyang naririnig kahit walang tao sa paligid. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa kaniyang sarili. Isang hapon habang naglalaba siya sa ilog, aksidenteng nadulas ang isang malaking batya at nahulog sa malalim na bahagi ng tubig. Dati ay siguradong hindi niya iyon kayang buhatin mag-isa. Ngunit nang iunat niya ang kamay habang suot ang singsing, biglang gumalaw ang tubig. Unti-unting lumutang ang batya mula sa ilog na para bang may hindi nakikitang puwersang bumubuhat dito. Nanlaki ang mga mata ng ibang labandera. Aba, paano nangyari iyon? Parang may milagro. Mabilis na napaatras si Aling Rosa. Hindi niya sinasadya ang nangyari, ngunit huli na. Nakita na iyon ng lahat. Maya-maya pa'y nagsimula ng magbulungan ang mga babae sa paligid. May kakaiba kay Rosa.
Sabi ko na nga ba, hindi normal ang biglang swerte niya. Baka mangkukulam. Nang marinig iyon ni Aling Rosa, ay agad niyang tinipon ang mga damit at dali-daling umalis. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kaniyang dibdib. Pakiramdam niya ay unti-unting nagiging panganib ang singsing hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kaniyang mga anak. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niyang umiiyak si Mila. Inay! Agad itong yumakap sa kanya. May mga batang nanunukso kay Junjun. Anong ginawa nila? Sinasabi nilang anak daw tayo ng mangkukulam. Biglang kumulo ang dugo ni Aling Rosa. Hindi niya inakalang ganito kabilis kakalat ang mga usap-usapan. Maya-maya pa'y dumating si Junjun na may sugat sa labi at maruming damit. Sinuntok po nila ako. Umiiyak nitong sabi. Niyakap agad ni Aling Rosa ang anak habang pinipigilan ang sariling maiyak. Lalong sumikip ang kaniyang dibdib. Dahil sa singsing, unti-unting nasisira ang payapang buhay nila. Kinagabihan ay lalo pang naging mabigat ang pakiramdam niya. Habang pinapatulog niya ang mga anak, napansin niyang tila mas matingkad ang kulay ng bughaw na bato sa singsing. At maya-maya lamang ay muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Humiling ka pa, napapikit siya. Ayoko na. Kayang ibigay ng singsing ang lahat ng gusto mo. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan. Ngunit kailangan mo ng lakas upang protektahan ang iyong mga anak. Biglang nanahimik si Aling Rosa. Tila tinamaan ang kaniyang puso sa narinig. Dahil totoo iyon, paano niya poprotektahan sina Mila at Junjun kung buong baryo na ang laban sa kanila? Muling nagsalita ang tinig. Humiling ka at walang sino man ang mananakit sa inyong pamilya. Unti-unting napatingin si Aling Rosa sa kaniyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Nanginginig ang kaniyang kamay. Alam niyang mali. Ngunit bilang isang ina, handa siyang gawin ang lahat para sa mga anak. Pumikit siya. At kung hihiling ako, ano ang kukunin mo sa akin? Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay marahan na namang nagsalita ang tinig. Kaunting bahagi lamang ng iyong pagkatao. Biglang uminit ang singsing. At sa isang iglap, nakaramdam si Aling Rosa ng matinding sakit ng ulo. Napahawak siya sa kaniyang sentido habang napapangiwi. Kasabay noon ay biglang bumukas ang mga bintana kahit walang hangin. Umalingaw-ngaw ang malakas na kulog sa labas. At sa dilim ng gabi, unti-unting nagbago ang kulay ng kaniyang mga mata. Mula sa normal nitong kayumangging kulay ay naging bahagyang bughaw, kaparehong kulay ng bato sa singsing. Kinabukasan ay nagising siyang tila wala sa sarili. Pakiramdam niya ay napakagaan ng kaniyang katawan, ngunit may kakaibang lamig sa kaniyang dibdib. Habang naghahanda siya ng almusal, biglang may narinig siyang sigawan mula sa labas. Lumabas siya at nakita ang ilang tao sa baryo na nagkakagulo. Ano pong nangyari? Tanong niya. Lumapit si Mang Tonyo, ang kapitan ng baryo. Nasunog ang bahay ni Aling Sela kagabi. Nagulat si Aling Rosa. Ano po? Walang nakaaalam kung paano nagsimula ang apoy. Biglang may sumingit na babae sa likuran. Simula nang magbago si Rosa, sunod-sunod na ang kamalasan dito sa baryo. Oo nga. Baka may masamang espiritu siyang dala. Unti-unting nagsilapitan ang mga tao habang masama ang tingin sa kanya. Ramdam ni Aling Rosa ang kaba. Hindi ko po kasalanan iyon. Ngunit tila wala nang gustong makinig. Lumapit si Aling Sela na may bahid ng uling ang muka at galit na galit ang mga mata. Simula nang makita ka naming gumawa ng kababalaghan sa ilog, puro kasamaan na ang nangyayari.
Wala akong ginagawa. Sinungaling. Biglang itinuro ni Aling Sela ang kaniyang kamay. At doon nakita ng lahat ang kumikislap na singsing. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Mangkukulam nga. Mahiwaga ang singsing. Demonyo iyan. Nagsimula silang umatras habang ang ilan ay kumuha ng kahoy at bato. Niyakap agad ni Aling Rosa sina Mila at Junjun na takot na umiiyak. Pakiusap, hindi ninyo naiintindihan. Ngunit wala nang nakikinig. Sa ilalim ng madilim na ulap at papalapit na gabi ng pulang buwan, unti-unti nang nagiging kaaway ni Aling Rosa ang buong baryo ng San Isidro. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol kay Aling Rosa at sa mahiwagang singsing. Kinabukasan, halos lahat ng taong madaanan niya ay umiiwas na sa kanya. Ang ilan ay palihim na nag-aantanda habang ang iba na may nagbubulong-bulungan kapag nakikita siya. Minalas ang baryo simula nang mapunta sa kanya ang singsing. Baka isinumpa tayo. Hindi dapat siya manatili rito. Mas lalong nasaktan si Aling Rosa nang marinig niyang pati ang kaniyang mga anak ay iniiwasan na rin ng ibang bata. Habang naglalakad sina Mila at Junjun papunta sa poso upang kumuha ng tubig, may ilang batang biglang tumakbo palayo. Mga anak ng mangkukulam. Napayuko na lamang si Mila habang umiiyak. Hindi na nakatiis si Aling Rosa. Kinagabihan, matapos matulog ang mga bata, nagpasya siyang puntahan muli ang matandang babae sa ilog. Pakiramdam niya ay wala na siyang ibang malalapitan. Makulimlim ang gabi at halos natatakpan ng makakapal na ulap ang buwan. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, mahigpit niyang hawak ang gasera. Ngunit habang papalapit siya sa ilog, biglang namatay ang apoy nito. Kasabay noon ay lumamig ang paligid. Unti-unti niyang narinig ang mahihinang bulong mula sa hangin. Rosa! Rosa! Napahigpit ang hawak niya sa singsing. Huwag ninyo akong takutin, mahina niyang sabi kahit nanginginig ang kaniyang tinig. Pagdating niya sa punong balete ay nakita niyang naroon muli ang matandang babae. Tahimik itong nakatayo habang nakatingin sa ilog. Alam kong pupunta ka, sabi ng matanda nang hindi lumilingon. Lumapit si Aling Rosa. Hindi ko na kaya ito. Dahan-dahang humarap ang matanda sa kanya. Sa unang pagkakataon ay mas malinaw niyang nakita ang mukha nito, kulubot ngunit tila may taglay na kakaibang lakas at karunungan. Malapit na ang gabi ng pulang buwan, sabi ng matanda. Sabihin ninyo sa akin ang buong katotohanan. Tahimik munang tumingin ang matanda sa mahiwagang singsing bago nagsalita. Maraming taon na ang nakalipas, may isang babaeng nagngangalang Doña Esperanza. Siya ba ang may-ari ng singsing? Tumango ang matanda. Isa siyang mayamang babae na sakim sa kapangyarihan. Ginamit niya ang singsing upang mapasunod ang mga tao at makuha ang lahat ng kaniyang kagustuhan. Ano pong nangyari sa kanya? Sa bawat hiling niya, may kapalit na bahagi ng kaniyang kaluluwa. Nanlamig si Aling Rosa. At habang tumatagal, hindi na siya nakontento. Mas lalo niyang ginamit ang kapangyarihan ng singsing hanggang sa tuluyan siyang magbago. Magbago? Hindi na siya naging tao? Napaatras si Aling Rosa. Naalala niya ang pagbabago sa kanyang mga mata at ang kakaibang lamig sa kanyang katawan. Hindi pwedeng mangyari sa akin iyon. Kung hindi mo maibabalik ang singsing bago matapos ang gabi ng pulang buwan, mangyayari rin sa iyo ang sinapit ni Doña Esperanza. Napahawak si Aling Rosa sa dibdib. Bakit ako ang napili ng singsing?
Unti-unting tumingin ang matanda sa ilog. Pinipili ng singsing ang taong may matinding pagnanasa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ka sakim, Rosa, ngunit desperado ka. Biglang natahimik si Aling Rosa dahil totoo iyon. Sa sobrang hirap ng buhay, dumating siya sa puntong handa niyang tanggapin kahit anong himala para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. May pag-asa pa ba akong makawala? Huminga ng malalim ang matanda. May isa pang lihim tungkol sa singsing. Ano po iyon? Hindi lamang ito nagbibigay ng kapangyarihan. Ginigising din nito ang mga nilalang na matagal nang natutulog. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Kasabay noon ay gumalaw ang mga ugat ng matandang balete na parang buhay. Napaatras si Aling Rosa sa takot. Anong mga nilalang? Mga espiritong nakatali sa sumpa ng singsing. Maya-maya pa'y may narinig silang mahinang ungol mula sa likod ng puno. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa nang may lumabas na maitim na anino mula sa kadiliman. Matangkad ito, payat, at walang mukha. Parang usok na may hugis tao. Napaatras siya habang nanginginig. Ano iyan? Tahimik lamang na tumingin ang matanda sa nilalang. Isa iyan sa mga kaluluwang nilamon ng singsing. Unti-unting lumapit ang nilalang kay Aling Rosa. At habang papalapit ito, mas lalong umiinit ang singsing sa kanyang daliri. Biglang bumulong ang nilalang sa malamig na tinig. Ibigay mo sa amin ang iyong kaluluwa. Napahiyaw si Aling Rosa. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang, mabilis na itinaas ng matanda ang isang lumang kwintas na kahoy. Biglang nagliyab ang paligid ng matingkad na liwanag. Napaurong ang maitim na nilalang habang naglalabas ng nakakabinging sigaw. Pagkatapos ay naglaho ito sa dilim. Humihingal na napaupo si Aling Rosa sa lupa. Ano bang nangyayari sa akin? Lumapit ang matanda at inilagay ang kamay sa kaniyang balikat. Mas lalo ka nang hinahanap ng mga espiritu dahil malapit ng tuluyang magising ang tunay na kapangyarihan ng singsing. Paano ko sila mapipigilan? Hindi sapat na isauli lamang ang singsing. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Kailangan mong harapin ang pinagmulan ng sumpa. At paano ko gagawin iyon? Dahan-dahang itinuro ng matanda ang gitna ng ilog. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may bahaging tila umiikot ang tubig. Sa ilalim ng ilog na iyan, mahinang sabi ng matanda, nakalibing ang lihim ni Doña Esperanza. Hindi makapaniwala si Aling Rosa sa kaniyang narinig. Tahimik niyang pinagmasdan ang gitna ng ilog kung saan tila umiikot ang tubig kahit mahina lamang ang agos. Pakiramdam niya ay may kung anong nakatago roon, isang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng ilog. May nakalibing po roon? Nanginginig niyang tanong. Tumango ang matandang babae. Ang katapusan ng sumpa at ang simula nito. Napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kaniyang saya. Ano po ba talaga si Doña Esperanza? Tahimik na tumingin ang matanda sa malalim na bahagi ng ilog bago nagsalita. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay hindi pa baryo. Isa itong malawak na lupain na pinamumunuan ng pamilya ni Doña Esperanza. Mayaman po ba siya? Napakayaman, ngunit hindi siya nakontento. Humina ang hangin habang nagpapatuloy ang matanda sa kaniyang kwento. Naghahanap siya ng kapangyarihang magbibigay sa kanya ng lahat ng nais niya. Hanggang sa isang gabi, may estrangherong dumating sa kaniyang mansyon. Estranghero? Isang lalaking nakaitim na may dalang gintong singsing. Nanlamig ang pakiramdam ni Aling Rosa. Kaparehong singsing? Oo. Unti-unting sumikip ang dibdib niya. Ano pong nangyari pagkatapos?
Tinanggap ni Doña Esperanza ang singsing kapalit ng isang pangako. Anong pangako? Na ibibigay niya ang anumang hilingin ng singsing. Napakunot noo si Aling Rosa. Pero paano hihingi ng kapalit ang isang singsing? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa paligid na tila may iniiwasang makarinig dahil may espiritong naninirahan sa loob nito. Biglang umihip ng malamig ang hangin. Napayakap si Aling Rosa sa sarili. Anong klaseng espiritu? Isang nilalang na nabubuhay sa kasakiman ng tao. Tahimik na napalunok si Aling Rosa. Habang ginagamit ni Doña Esperanza ang kapangyarihan ng singsing, lalo siyang yumaman. Ngunit isa-isang namatay ang mga taong malapit sa kanya. Pamilya niya, tumango ang matanda, hanggang sa dumating ang gabing tuluyan siyang nilamon ng sumpa. Napatitig si Aling Rosa sa kaniyang kamay. Unti-unti niyang nararamdaman ang pag-init ng singsing habang nakikinig siya. Paano po natapos ang lahat? Sinubukan ng mga tao noon na sunugin ang mansyon ni Doña Esperanza. Nasunog po ba siya? Hindi. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Bakit? Dahil bago pa man siya maabutan ng apoy, tumalon siya sa ilog habang suot ang singsing. Napalunok si Aling Rosa. At mula noon, nagsimula ang sumpa. Tahimik bumagsak ang tingin niya sa umiikot na bahagi ng tubig. Pakiramdam niya ay may kung anong nakatingin mula sa ilalim ng ilog. Kung ganoon, buhay pa ba siya? Hindi agad sumagot ang matanda, ngunit sapat na ang katahimikan nito upang lalong kabahan si Aling Rosa. Maya-maya pa'y nagsalita rin ito. May mga nilalang na mas masahol pa sa kamatayan. Biglang may malakas na pagkalabog mula sa gitna ng ilog. Parang may malaking bagay na gumalaw sa ilalim ng tubig. Napaatras si Aling Rosa. Kasabay noon ay mas lalong lumiwanag ang bughaw na bato ng singsing. At maya-maya lamang ay nagsimulang bumula ang tubig sa gitna ng ilog. Ano iyon? Takot na sigaw niya. Umalis tayo rito. Mabilis na sabi ng matanda. Ngunit bago pa sila makalayo, may isang kamay na kulay abo ang biglang umangat mula sa tubig. Sinundan iyon ng isa pa, at pagkatapos ay dahan-dahang umahon ang isang babae mula sa ilog. Mahaba ang buhok nito na basang-basa at nakatakip sa mukha. Nakasuot ito ng lumang puting damit na puno ng putik at lumot. Napaatras si Aling Rosa habang nanginginig. Hindi niya maigalaw ang kaniyang mga paa. Unti-unting nag-angat ng mukha ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ang kalahati ng mukha nito ay tila naaagnas, ngunit ang kabilang bahagi ay maganda pa rin. At sa gitna ng noo nito ay may marka na kaparehong simbolo ng nasa singsing. Di Doña Esperanza. Bulong ng matanda. Biglang ngumiti ang nilalang. Isang malamig at nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ay tumingin ito diretso kay Aling Rosa. Isauli mo sa akin. Ang singsing. Biglang uminit ng matindi ang singsing sa daliri ni Aling Rosa. Napahawak siya sa kamay habang napapasigaw sa sakit. Pakiramdam niya ay sinusunog ang kaniyang balat. At sa loob ng kaniyang isip ay muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Huwag mong ibibigay. Kasabay noon ay biglang dumilim ang buong paligid. Nagsimulang umikot ng malakas ang tubig sa ilog. At habang nakatayo sa gitna ng rumaragasang agos si Doña Esperanza, unti-unti nitong iniangat ang kamay. Biglang nagsitayuan ang mga anino mula sa ilalim ng tubig. Mga nilalang na walang mukha. Mga kaluluwang nakagapos sa sumpa. At lahat ng mga ito ay sabay-sabay na tumingin kay Aling Rosa.
Halos mawalan ng hininga si Aling Rosa habang nakatitig sa mga nilalang na unti-unting umaahon mula sa ilog. Ang iba ay tila tao pa rin ng anyo. Ngunit ang karamihan ay puro anino na lamang, walang mukha, maputla at tila nabubulok ang katawan. Kasabay ng kanilang pag-ahon ay lalong lumakas ang hangin. Ang buong paligid ng ilog ay nabalot ng malamig na ambon at makapal na hamog. Nanginginig na napaatras si Aling Rosa. "Huwag kang titingin sa kanilang mga mata," mariing sabi ng matandang babae. Ngunit huli na. Sa isang iglap ay nagtama ang paningin nila ng isang aninong babae at biglang nagbago ang paligid. Parang nahulog si Aling Rosa sa ibang mundo. Napapalibutan siya ng dilim. Walang ilog, walang balete, walang matandang babae. Tanging malamig na hangin at mahinang iyak lamang ang kaniyang naririnig. "Nasaan ako?" nanginginig niyang tanong. Unti-unting may lumitaw na mga larawan sa kaniyang harapan. Mga taong umiiyak, mga bahay na nasusunog, mga batang gutom na gutom. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Doña Esperanza, bata pa, maganda, at nakasuot ng mamahaling damit. Nakita ni Aling Rosa kung paano nito tinanggap ang mahiwagang singsing mula sa lalaking nakaitim. At kasunod noon ay sunod-sunod na trahedya. Unti-unting nagkasakit ang pamilya ng Donya. Namatay ang kanyang asawa, nawala ang kaniyang anak. Ngunit sa halip na tigilan ang paggamit ng singsing, lalo niya pa itong inabuso. Humiling siya ng mas maraming kayamanan, mas maraming kapangyarihan, mas mahabang buhay, at sa bawat hiling ay may taong namamatay. Biglang may tumulong luha sa mga mata ni Aling Rosa. Tama na, ngunit hindi pa tapos ang kaniyang nakita. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang matandang bersyon ni Doña Esperanza. Ang kalahati nitong mukha ay naaagnas habang tumutulo ang maitim na tubig mula sa katawan. "Pareho tayo," malamig nitong sabi. "Hindi. Ginamit mo rin ang singsing. Ginawa ko iyon para sa mga anak ko. At ako na may para sa pamilya ko." Biglang sumigaw si Aling Rosa. "Hindi ako magiging katulad mo!" Ngunit biglang humalakhak si Doña Esperanza. Isang malamig at nakakatakot na tawa. Lahat ng gumagamit ng singsing ay pare-pareho lamang. Kasabay noon ay may mga kamay na biglang humawak sa mga paa ni Aling Rosa mula sa ilalim ng dilim. Napatingin siya pababa. 12-dosenang mapuputlang kamay ang unti-unting umaakyat sa kaniyang katawan. "Hindi," sigaw niya habang pilit kumakawala. "Sumama ka sa amin. Hindi pa huli ang lahat. Manatili ka sa dilim." Napaiyak si Aling Rosa habang pilit hinahatak ang sarili palayo. At sa gitna ng kaniyang takot, bigla niyang naalala ang mukha ni Namila at Junjun. Ang mga anak niyang umaasa lamang sa kanya. Ayaw niyang maiwan ang mga ito. Ayaw niyang maging halimaw. Bigla siyang napapikit ng mahigpit. "Hindi ako susuko." Kasabay ng kaniyang sigaw ay biglang lumiwanag ang singsing. Isang nakakasilaw na bughaw na liwanag ang kumalat sa paligid. At sa isang iglap ay nawala ang mga kamay na humihila sa kanya. Mabilis siyang napabalik sa realidad. Humihingal siyang napaupo sa lupa habang bumubuhos ang ulan. Naroon pa rin ang ilog. Naroon ang matandang babae. At naroon si Doña Esperanza kasama ang mga aninong nakapaligid dito. "Rosa!" sigaw ng matanda. "Makinig ka sa akin!" Halos hindi marinig ni Aling Rosa ang tinig nito dahil sa lakas ng hangin. Hindi na sapat na isauli lamang ang singsing. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Kailangan mong sirain ang sumpa.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Paano? Tanging ang kusang pagsuko sa kapangyarihan nito ang makakaputol sa sumpa. Napatingin siya sa singsing. Ngunit kasabay noon ay muling nagsalita ang tinig sa kaniyang isip. Huwag kang makinig. Kaya kitang gawing makapangyarihan. Maililigtas mo ang iyong mga anak. Napahawak si Aling Rosa sa ulo habang sumasakit iyon ng matindi. Pakiramdam niya ay may dalawang puwersang naglalaban sa kaniyang isip. At habang tumatagal ay lalo siyang nahihirapang huminga. Unti-unting lumapit si Doña Esperanza sa kaniya sa ibabaw ng tubig. Hindi mo na matatakasan ng sumpa, malamig nitong sabi. Sumama ka sa amin. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga anino. Unti-unti nilang pinalibutan si Aling Rosa. At sa unang pagkakataon, nakita niyang may mga mukha pala ang ilan sa kanila. Mga ordinaryong tao, matatanda, kabataan, mga babaeng umiiyak, at laking gulat niya nang makita niya sa gitna ng mga iyon ang mukha ni Aling Sela. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit malinaw niyang nakita ang maputlang mukha ng tindera habang nakatitig sa kanya. Parang wala na itong buhay, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Anong ginawa ninyo sa kanya? Ngumiti si Doña Esperanza. Ang sino mang punuin ng galit at inggit ay madaling lamunin ng sumpa. Nanlamig si Aling Rosa. Naalala niya ang sunog sa bahay ni Aling Sela. At malapit na rin ang iyong mga anak. Malamig na dagdag ni Doña Esperanza. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Huwag! Sa sobrang takot ay hindi niya namalayang muling ginamit ng kaniyang damdamin ang kapangyarihan ng singsing. Biglang rumagasa ang tubig ng ilog. Lumakas ang hangin. At isang malakas na bugso ng puwersa ang sumabog mula sa kaniyang katawan. Tumilapon ang mga anino. Pati si Doña Esperanza ay napaurong. Tahimik ang buong paligid matapos ang pagsabog ng kapangyarihan. Humihingal na napatingin si Aling Rosa sa kaniyang mga kamay. Ngunit unti-unti siyang natulala. Dahil napansin niyang ang kaniyang balat ay nagsisimula ng magkaroon ng maiitim na marka. Kaparehong marka ng nasa katawan ni Doña Esperanza. Nanginginig na pinagmasdan ni Aling Rosa ang maiitim na marka sa kaniyang mga kamay. Unti-unti iyong gumagapang mula sa kaniyang mga daliri paakyat sa kaniyang mga braso, parang mga ugat na binuhay ng kadiliman. Hindi! Mahina niyang bulong. Mabilis niyang sinubukang kuskusin ang balat ngunit hindi nawawala ang mga marka. Sa halip ay lalo lamang itong umiitim. Lumapit agad ang matandang babae at hinawakan siya sa balikat. Huminahon ka, Rosa? Anong nangyayari sa akin? Umiiyak niyang sigaw. Mas lalo kang kinakain ng sumpa. Napapikit si Aling Rosa habang pinipigilan ng takot. Pakiramdam niya ay unti-unting may malamig na bagay na kumakalat sa loob ng kaniyang katawan. Kasabay noon ay muli niyang narinig ang bulong ng singsing. Hayaan mo lamang. Tatanggapin ka namin. Magiging makapangyarihan ka. Tumigil ka. Sigaw niya habang hawak ang ulo. Biglang naglaho ang mga anino sa paligid ni Doña Esperanza na tila natakot sa pagsiklab ng kaniyang kapangyarihan. Ngunit nanatiling nakatayo sa gitna ng ilog ang babae. Tahimik. Nakangiti. At ngayon ay nagsisimula mo ng maintindihan, malamig nitong sabi. Hindi madaling kumawala sa kapangyarihang minsan mo nang tinanggap. Lumapit ng bahagya si Doña Esperanza habang tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Gusto mo lamang namang protektahan ng iyong mga anak. Tama na, umiiyak na sigaw ni Aling Rosa.
Kung sumama ka sa amin, hindi na sila maghihirap. Sandaling natahimik si Aling Rosa. At sa maikling sandaling iyon ay biglang sumagi sa isip niya ang lahat ng hirap na dinanas nila. Ang mga gabing walang pagkain. Ang sakit ng mga anak kapag nagkakasakit ngunit walang pambili ng gamot. Ang pangmamaliit ng mga tao sa kanya. At ang takot na balang araw ay tuluyan silang mawala ng pag-asa. Unti-unting humina ang kaniyang tuhod. "Rosa!" Sigaw ng matanda, "Huwag kang makikinig!" Ngunit sa unang pagkakataon, parang gusto nang sumuko ni Aling Rosa. Pagod na siya. "Kung sasama ako sa inyo," mahina niyang sabi habang nakatingin kay Doña Esperanza. "Hindi na ba masasaktan ang mga anak ko?" Biglang ngumiti ng malawak si Doña Esperanza. Hinding-hindi na. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. Ngunit bago pa makasagot si Aling Rosa, biglang may tumakbong bata mula sa madilim na daan papunta sa ilog. "Inay!" Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. "Junjun?" Humihingal ang bata habang umiiyak. May mga tao po sa bahay natin." Biglang nanlamig ang kaniyang katawan. "Anong ibig mong sabihin?" "Nandyan po sina Aling Sela at ibang taga-baryo. Gusto po nilang sunugin ang bahay natin." Parang gumuho ang mundo ni Aling Rosa. "Mila? Nasaan si Mila?" "Nasa bahay po." Hindi na nagdalawang isip si Aling Rosa. Mabilis niyang hinila si Junjun at tumakbo pa uwi. "Rosa!" Sigaw ng matanda. "Huwag mong hayaang manaig ang galit." Ngunit hindi na siya lumingon. Habang tumatakbo sila sa maputik na daan, mas lalo niyang nararamdaman ang pag-init ng singsing. Kasabay noon ay unti-unting lumalakas ang tibok ng kaniyang puso. Galit, takot, desperasyon. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumisikip sa kaniyang dibdib. Pagdating nila sa baryo ay bumungad agad sa kanya ang malaking apoy. Nasusunog ang bahagi ng kanilang bahay. At sa paligid nito ay naroon ang ilang galit na taga-baryo. Sunugin ang bahay ng mangkukulam. Palayasin sila. Nagdala sila ng sumpa. Napahinto si Aling Rosa habang nanginginig. Narinig niya ang sigaw ni Mila mula sa loob ng bahay. "Inay!" Biglang nagdilim ang kaniyang paningin. Sa sobrang takot at galit ay hindi na niya napigilan ang kapangyarihan ng singsing. Biglang lumakas ang hangin, umikot ang abo at alikabok sa buong paligid. At sa isang malakas na pagsabog ng puwersa, tumilapon ang mga taong nakapaligid sa bahay. Napahiyaw ang lahat sa takot. Ang ilan ay bumagsak sa lupa, habang ang iba na may nagsitakbuhan. Unti-unting nag-angat ng ulo si Aling Rosa. At sa pagkakataong iyon, nakita ng buong baryo ang pagbabago sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay kumikislap na sa kulay bughaw. Ang maiitim na marka ay umabot na sa kaniyang leeg. At tila may malamig na hangin na umiikot sa kaniyang katawan. "Monstrous!" Nanginginig na, sabi ng isang lalaki. "Mangkukulam siya." Ngunit wala nang naririnig si Aling Rosa. Iisa lamang ang laman ng isip niya. Mailigtas si Mila. Mabilis siyang tumakbo papasok sa nasusunog na bahay. Makapal ang usok sa loob. "Mila!" Sigaw niya. "Inay!" Narinig niya ang tinig ng anak mula sa kabilang bahagi ng silid. Agad niya itong nakita sa sulok habang umiiyak at natatakot. Niyakap agad niya ang bata. "Ayos ka lang ba?" "Opo." Ngunit bago pa sila makalabas, ay biglang bumagsak ang isang malaking kahoy mula sa kisame. Napahinto si Aling Rosa. Nakaharang iyon sa kanilang daan palabas. Lumalaki na rin ang apoy sa paligid.
Napaiyak si Mila habang mahigpit na nakakapit sa kanya. Inay, natatakot po ako. At sa sandaling iyon, muling nagsalita ang tinig ng singsing sa kanyang isip. Gamitin mo ang kapangyarihan, may liligtas mo siya. Unti-unting napapikit si Aling Rosa. Alam niyang bawat paggamit niya ng kapangyarihan ay mas lalo siyang nilalamon ng sumpa. Ngunit kung hindi niya gagawin, mamamatay silang mag-ina. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay na may suot na singsing. Kasabay noon ay nagsimulang umikot ang malakas na hangin sa loob ng bahay. At habang lumiliyab ang buong paligid, unti-unting nagliwanag ang bughaw na bato ng mahiwagang singsing. Matingkad na bughaw na liwanag ang biglang kumalat sa loob ng nasusunog na bahay. Napapikit si Mila habang mahigpit na nakakapit sa kanyang ina. Kasabay ng pagliwanag ng singsing ay nagsimulang umihip ang napakalakas na hangin sa paligid. Ang apoy na kanina ay mabilis na lumalaki ay tila umurong mula kay Aling Rosa at sa kaniyang anak. Unti-unting gumalaw ang malaking troso na nakaharang sa kanilang daan. Parang may hindi nakikitang puwersang nagtutulak dito. Humihingal na itinulak ni Aling Rosa si Mila palabas. Tumakbo ka agad kay Junjun, sigaw niya. Pagkalabas ng bata ay mabilis itong niyakap ng kapatid habang nanginginig sa takot. Ang mga taga-baryo na may napaatras habang pinapanood ang kakaibang pangyayari. Nakita ninyo yon? Hindi tao si Rosa. Mahiwaga talaga siya. Ngunit wala nang pakialam si Aling Rosa sa kanilang mga sinasabi. Habang nakatayo siya sa gitna ng apoy, naramdaman niyang lalong umiinit ang kaniyang katawan at unti-unti niyang napansin ang mas nakakatakot na pagbabago. Ang kaniyang mga kamay ay nagiging maputla. Ang mga ugat sa kaniyang balat ay nangingitim. At sa bawat tibok ng kaniyang puso, tila may malamig na bagay na tuluyang kumakalat sa kaniyang katawan. Bigla siyang napaluhod. Inay! Umiiyak na sigaw ni Mila. Tatayo sana ang mga anak upang lapitan siya ngunit agad silang pinigilan ng matandang babae na kararating lamang. Huwag kayong lalapit! Lumapit ito kay Aling Rosa habang mabigat ang mukha. Ginamit mo na naman ang kapangyarihan. Napaluha si Aling Rosa. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Araw na lamang ang natitira bago katuluyang lamunin ng sumpa. Unti-unting tumingin si Aling Rosa sa mga anak. Takot na takot ang mga ito habang umiiyak. At sa unang pagkakataon, mas masakit pa sa kanya ang takot na nakikita niya sa kanilang mga mata kaysa sa sumpang sumisira sa kaniyang katawan. Biglang may malakas na kulog na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Unti-unting namula ang buwan sa itaas. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae. Nagsisimula na ang pulang buwan. Kasabay noon ay muling umihip ang napakalamig na hangin. Nagsimulang manginig ang lupa. At mula sa direksyon ng ilog ay may narinig silang nakakabinging sigaw. Isa iyong sigaw na tila nanggagaling sa kailaliman ng tubig. Dumating na siya, bulong ng matanda. Maya-maya pa'y nagsimulang magsitakbuhan ang mga taga-baryo nang makita nila ang makapal na itim na hamog na unti-unting bumabalot sa baryo. Anong nangyayari? Tumakas tayo! Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, biglang lumitaw sa gitna ng daan si Doña Esperanza. Tahimik itong nakatayo habang nakatingin kay Aling Rosa. Mas nakakatakot na ngayon ang anyo nito. Halos kalahati na ng katawan nito ay tila gawa sa maitim na usok at tubig. At sa likod niya ay naroon ang 12-dosenang mga aninong kaluluwa. Oras na, malamig nitong sabi. Niyakap agad ni Aling Rosa sina Mila at Junjun.
Huwag mo silang lalapitan. Ngumiti si Doña Esperanza. Hindi ko sila kailangan. Biglang itinuro nito ang singsing. Ibigay mo lamang sa akin ang pag-aari ko. Humigpit ang hawak ni Aling Rosa sa mga anak. Hindi! Biglang dumilim ang paligid. Kasabay noon ay nagsimulang magsigawan ang mga tao habang isa-isang hinahablot ng may itim na anino ang ilan sa kanila. Tulong! Ilayo ninyo kami! Nagsimulang magtakbuhan ang buong baryo sa matinding takot. Ngunit hindi sila matakasan ng mga anino. Parang buhay na usok ang mga ito na mabilis gumapang sa lupa. Napaiyak si Mila habang nanginginig. Inay! Biglang napatingin si Aling Rosa sa matandang babae. Paano ko sila mapipigilan? Kailangan mong sirain ang singsing ngayon din. Paano? Tanging ang tunay na pagsasakripisyo ang makakasira rito. Napaatras si Aling Rosa. Anong ibig ninyong sabihin? Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. At alam mo na ang sagot. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Unti-unti niyang naintindihan ang ibig sabihin nito. Hindi masisira ang sumpa ng walang kapalit at maaaring ang kabayaran ay ang sarili niyang buhay. Muling nagsalita ang tinig ng singsing sa kaniyang isip. Huwag kang makinig. Mabubuhay ka ng walang hirap. Makukuha mo ang lahat. Ngunit habang nakatingin siya kina Mila at Junjun, unti-unting tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo niya bilang ina. Ang bawat pagod, bawat gutom, bawat luha. Hindi niya kailangan ng kapangyarihan, hindi niya kailangan ng kayamanan. Ang gusto lamang niya ay mabigyan ng ligtas na buhay ang kaniyang mga anak. Dahan-dahan niyang hinawakan ang singsing. At sa unang pagkakataon mula nang mapunta iyon sa kaniya, hindi natakot ang naramdaman niya, kundi katatagan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Esperanza. Magtatapos na ito ngayong gabi. Malakas ang ihip ng hangin habang nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng nagkakagulong baryo. Sa kaniyang paligid ay nagtatakbuhan ang mga tao habang hinahabol ng maiitim na anino. Ang pulang buwan sa kalangitan ay tila nagbabantay sa nalalapit na wakas ng sumpa. Mahigpit na magkayakap sina Mila at Junjun habang umiiyak. At paano kung mawala kayo, inay? Nanginginig na tanong ni Mila. Napapikit si Aling Rosa. Pinipigilan niyang bumagsak ang kanyang luha. Dahan-dahan siyang lumuhod upang yakapin ang dalawang anak. Makinig kayong mabuti, mahina niyang sabi. Ano man ang mangyari, mahal na mahal ko kayong dalawa. Inay, huwag po. Umiiyak na, sabi ni Junjun. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, ay biglang umugong ang lupa. Mabilis na umakyat ang tubig mula sa ilog at bumaha sa gitna ng baryo. At mula sa rumaragasang tubig ay unti-unting lumutang si Doña Esperanza. Mas nakakatakot na ngayon ang kaniyang anyo. Halos tuluyan ng naging maitim na usok ang kalahati ng kaniyang katawan habang kumikislap ang mapupulang mata nito. Ibigay mo sa akin ang singsing, galit nitong sigaw. Kasabay noon ay nagsimulang lumapit ang mga anino kay Aling Rosa at sa kaniyang mga anak. Tahimik na tumayo si Aling Rosa, pagkatapos ay humarap siya sa matandang babae. Kapag sinira ko ang singsing, matatapos ba ang lahat? Tumango ang matanda. Makakalaya ang mga kaluluwang nakatali rito. At ang mga anak ko? Magiging ligtas sila. Unti-unting napatingin si Aling Rosa sa singsing sa kanyang daliri. Ramdam niya ang malamig nitong kapangyarihan, ang kapangyarihang minsang nagbigay sa kaniya ng pag-asa. Ngunit siya ring sumira sa kanilang buhay. Muling bumulong ang tinig sa kaniyang isip.
Huwag mo akong iwan. Kaya kitang gawing makapangyarihan. Hindi mo na kailangang maghirap. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay ngumiti ng bahagya si Aling Rosa. Isang malungkot ngunit payapang ngiti. Mas pipiliin kong maging mahirap kaysa mawalan ng kaluluwa. Biglang nagngalit si Doña Esperanza. Huwag! Mabilis itong sumugod papunta kay Aling Rosa habang kasabay nitong rumaragasa ang mga anino. Ngunit hindi na umatras si Aling Rosa. Mahigpit niyang hinawakan ang singsing gamit ang kabilang kamay. At buong lakas niya itong hinila mula sa kaniyang daliri. Kasabay noon ay napasigaw siya sa matinding sakit. Parang may bahagi ng kaniyang kaluluwa na pilit hinihiwalay sa katawan niya. Unti-unting tumulo ang dugo mula sa kaniyang kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa tuluyan niyang natanggal ang mahiwagang singsing. Biglang umugong ang buong paligid, lumakas ang hangin, at nagsimulang magliwanag nang nakakasilaw ang bughaw na bato. Rosa! Sigaw ng matandang babae. Ngayon na! Huminga ng malalim si Aling Rosa habang umiiyak. Pagkatapos ay buong lakas niyang ibinato ang singsing sa gitna ng rumaragasang ilog. Sa sandaling tumama ito sa tubig ay biglang sumabog ang napakalaking liwanag. Napahiyaw si Doña Esperanza. Ang kaniyang katawan ay nagsimulang mabiyak na parang abo. Hindi! Sigaw nito habang unti-unting naglalaho. Kasabay noon ay isa-isang nagliwanag ang mga anino sa paligid. At sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Rosa ang tunay nilang mga mukha. Mga taong matagal nang nakatali sa sumpa. Mga kaluluwang nagdusa sa kapangyarihan ng singsing. Unti-unti silang ngumiti habang naglalaho sa hangin. Parang tuluyan na silang nakalaya. Lumuhod si Aling Rosa habang pinagmamasta ng lahat. At maya-maya pa'y nagsimulang humina ang hangin. Nawala ang itim na hamog. Unti-unting bumalik sa normal ang kulay ng buwan. Tahimik na bumagsak ang ulan mula sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng naglaho si Doña Esperanza. Kasabay ng pagkawala nito ay naglaho rin ang maiitim na marka sa katawan ni Aling Rosa. Ngunit ramdam niyang unti-unti ring nawawala ang kaniyang lakas. Inay! Umiiyak na sigaw ni Namila at Junjun habang yumayakap sa kanya. Ngumiti siya ng mahina. Ayos na! Ligtas na kayo! Napaluha ang matandang babae habang nakatingin kay Aling Rosa. Naputol mo ang sumpa! Tahimik na tumingin si Aling Rosa sa ilog. Ang tubig na minsang naging madilim at nakakatakot ay muli nang naging payapa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan sa kanyang puso. Lumipas ang maraming araw. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo ng San Isidro. Nawala ang mga kakaibang pangyayari. At habang tumatagal, nagsimulang maunawaan ng mga tao ang sakripisyong ginawa ni Aling Rosa. Ang dating takot at galit ng mga taga-baryo ay napalitan ng paghanga at paggalang. Minsan na habang naglalaba si Aling Rosa sa ilog kasama si Namila at Junjun, napangiti siya habang pinagmamasdan ang umaagos na tubig. Wala na ang mahiwagang singsing. Wala na ang sumpa. Ngunit may mas mahalagang naiwan sa kaniya. Ang katotohanang ang tunay na kayamanan ay hindi kapangyarihan o kayamanan, kundi ang pagmamahal ng isang inang handang magsakripisyo para sa kaniyang pamilya. Wakas.